magdulog sa iyo. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Aminin po natin. Yes, God. Hallelujah. Aminin po natin na nagmumula sa ating mga puso at gawin po ng ating mga panalangin. Yes, Lord. Baba
sadya na doon si Panginoon sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon. Patawarin mo, God, ang bawat isa sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagpapatawad, Panginoon, ng aming mga kasalanan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay po, God, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Lord, hinihingi po namin ang Santo Espiritu sa umaga ito, Panginoon. Kumilos na, God, sa aming kapatanan. Pupusin mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Ang bawat isang natatilan, Panginoon. Ang bawat isang magagawa, Panginoon. Lahat, Panginoon, na mga tinatayo mo sa harapan, Panginoon. Sa music ministry, Panginoon. Sa magsugaw din, Panginoon, Lord. Hinihingi ko na sa Panginoon yung pag-alipin sa magumay. Kumilos sa umaga ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay po ang God na ikaw aming sasambahin, Panginoon. Hanggang sa matapos ang aming gawain. Lord, itinalahat po namin sa iyo. Panginoon, ang matayag na iyong mga madalang salita. Panginoon, puspusin mo rin po siya, Panginoon, yung madalang salita. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magkayag sa aming kinakitaan, Panginoon. Itago siya, Panginoon, sa iyong buwan. Na ikaw, Panginoon, ang manitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At ganun po, God, ang aming kapatiran na wala pang lugar na ito. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ikaw po ang pinagpumino sa kanila. Patubayan mo sila, Panginoon, sa lalay mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At maingat po namin ang nabalik sa iyo, ang pagkakataas, sa papuri at salamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo, aming tagapagligtas, ang ating magsabihan. Amen! Amen. So, magandang araw, bagong buwan na naman sa ating mga dinadala. Patuloy tayo lumapit sa ating Diyos. Sabi sa awit 145, 6-11. Sabi sa awit 145, 6-11, ang mga gawa mo, mga kapangyarihan, ipapabalik ka sa lahat ng tao. Aking sasabihin ikay sa tila. Ipapahayag nila ang lahat ng iyong kabutihan. Aawitin nila nang may kagalakan ang iyong katuluran. Si Yahweh ay mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit at siya'y at ang pag-ibig ay wagas. Siya ang mabuti at kahit kanino hindi natataang sa kanyang nilikha, paghinga niya ay mamalaki. Sabi sa 10, magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong kilala, ang lahat mong nilikha, ipupurihin at pasasalamatan. Dahil ang labang nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalik ang tunay kang dakila na katulad. Tunay na dakila ng Diyos, patuloy tayo magpasalamat sa Kanya sa isang panibagong buwan, panibagong araw.
Thank you.
of first Sunday of August na naman. Ilang buwan na lang, December na. Kaya salamat sa Panginoon dahil buhay pa tayo, malakas. Amen? Amen! Salamat sa Panginoon at napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Sa umagang ito, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Alam natin na araw-araw, linggo-linggo, buwan, mayroon tayong mga nararanasan, mga pagsubok. Mayroon pong ba magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Alam natin na lahat ng pagsubok may tagumpay. Amen? Amen. Amen. Say, brother. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Good morning. Salamat sa Panginoon sa oras na ito at saka sa nakaraang linggo. Salamat sa Panginoon na kung hindi ka lang bibitaw sa pangako ng Panginoon, sinasabi niya sa Jeremiah 3:3 na yung salito na sangpita ko bago ikaw, ipadaya kung ganin mo ang katingalahan o kahibulong ng mga butang na wala din mo Israel. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa wakas na natapos ako na sa mga requirements ko. Salamat sa Panginoon, nagpadimog na ako sa trabaho ko. At saka noong Lunes, parang tuloy-tuloy talaga yung mga requirements ko. Lahat naging tagumpay sa pag-biometry ko, sa pag-pidos. Pero before that, mga icon, mga kapatid, para bang kung mayroong nawawala, di ba may kasabihan, kung mayroong nawawala, mayroong darating. Ang unang nawala may icon, namatay yung lolo ko noong linggo. Birthday ng kapatid ko. Pagkatapos namin nag-chat yung pinsan ko na matay ng lolo ko. Tapos, sabi na sa akin, uuwi ka ba? Sabi ko, hindi talaga ako makauwi ka dahil biometry ko na buka. Ayon, patay na. So, meaning, kung ano magighawa. Pero, usa ka butang na akong ipasalamat ng Ginoo. Tungod kay Nico si Apostol Pablo sa Philippians 1:21, ang pagkamatay diha ni Kristo mao'y pagdaog. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil unang-una yung lolo namin talagang matinudan din sa Ginoo. Dili ingon lang duwa-duwa lang na pagpangalaga sa Ginoo kundi naagire para bitaw personal nga relasyon sa Ginoo. Okay. Kung wala kang personal na relasyon sa Panginoon, kung mayroong pagsubok sa iyong buhay, ay wala na. Goodbye Philippines. Biyak na ka sa Ginoo. But salamat sa Panginoon na taliwala sa lahat na dumarating sa buhay namin. Sabi ko, hindi naman yan. Although, hindi talaga maiwasan yung lungkot dahil wala na siya, hindi ko siya makikita. But ang isa lang na patibabaw talaga yung saya dahil namatay siya na yung parang natutulog lang, hindi kagaya ng kagaya ng kasama ko sa trabaho dati, bata pa siya namatay pero parang 100 na yung edad. Dahil hindi siya nakikita namin na hindi siya handa pa mamatay. Muna gingon sa mga TPOs, handa na ba kayo? Bawat isa natin mga kaibigan, mga kapatid, ay nominado sa kamatayan. Kaya maging handa na tayo. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko sa ama ko, kahit hindi man ako makauwi, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinupad na ng Panginoon yung mga yung matagal ko ng pinag-pray. Sabi nga ni King David, sabi niya, commit your way to the Lord until you do it. Usang butang may
ison ako ginagi kanabitang gikuptan mo ison. Asa diha nga ato i-comment ang ato ang mga plano, mga plano sa atong kinabuhi ang Ginoo. Dili gyud mo patya sa atong mata sa kinabuhi. Mana nga pagkatapos ng biometriko, pag-uwi ko, sabi ng agency ko, wow sir, ang bilis talaga, ang bilis ng visa mo. Sabi niya sa akin, saludo daw sila sa ako, saludo daw sila sa akin dahil ang bilis daw ng visa ko. But sinasabi ko sa kanila, mga kapatid, basta will talaga ng Panginoon, kahit walang sino man ang yung makaharang manuman doon kay basta plano sa Ginoo, may ko. Ang importante lang yun, kanang matinudanan ko ta nga mugunit sa saan sa Ginoo. Ginoo na mga ison, kaya ang Ginoo kung matinudanan ka nga mugunit sa saan sa Ginoo, ang Ginoo sa matinudanan sa talaga bitaw hindi ka niya lulukuhin ka pa ng tao, pero ang Panginoon hindi ka talaga lulukuhin. Kaya yun, sinasabi ko sa agency ko, basta plano ng Panginoon, walang makaharang sino man. Kaya salamat sa Panginoon, sa lahat. Tapos, ito pa, yung PM namin, hindi ako kilala niya, pero yung Panginoon ko kilala niya. Ayun, sabi ko ng PM, pagbigay ko ng demo, kasi wala palang demohan sa namin yung sa pintor na tapos sabi niya sa akin, oh, bakit dinog to? Sabi ko, sir, magpadinog na ako sa'yo dahil ako lang nagpito, nagantay na lang ako ng ticket. Sabi niya sa akin, okay. Tapos, sige, pirmahan ba to? Sabi ko, sir, pwede hindi ng favor? Sabi ko sa kanya, hindi niya ako kilala ha? Sabi niya, sir, pwede ba humingi ng favor? O ano yun? Pwede ba dito muna ako sa barak, hanggang sa pag-alis ko? Sabi niya, parang nalugin siya. Sabi niya sa akin, saan ba ang probinsya mo? Sabi ko, sa Bohol pa sir. Yung ama at ina ko nandun sa Negros. Sabi niya, sige, tawagan ko si Raul. Yan si Raul, yun yan ang safety namin. Tapos doon, pagdating si Raul, sabi niya, oh, kailan ka ba alis? Nadinog ka na eh. Hindi naman sa tinututol ako kay PM, sabi niya sa akin. Pero sabi ni PM, kunting tulong na lang yan natin sa kanya. Kaya alam mo mga kapatid, basta magtiwala lang tayo sa Panginoon, malaki talaga ang favor ng Panginoon sa atin. Basta magtiwala ka. Hindi yung bang tiwala ka na yun. Mamaya, hindi na naman. Tiwala ka na yun. Hindi naman. Parang, hilagsmi na. Hindi ganun mga kapatid. Steady lang. Patuloy lang tayo dahil ang Panginoon patuloy din gumagawa sa ating buhay para maging maganda. Kaya nga, palagi natin iisipin ng salita ng Panginoon ay totoo talaga dyan sa Jeremiah 29:11. Kaya mawalan man tayo ng pag-asa, pero ang Panginoon hindi nawalan ng pag-asa na i-prosper sa Panginoon. Kaya ito lang ang masasabi ko, commit your will to the Lord and we will do it. Kaya, ayun, hindi lang ako nakaranas niyan. Yun, salamat sa Panginoon, to God be the glory. O, ito po mga kapatid, sinasabi ko, yun ba, siniran ako nibigay sa kanya. Alam mo ba si Jesus Christ? Sabi niya sa akin, oh, simple. Sabi ko, simple sir, alam ko yan. Walang ibang pangalan na ibigay dito sa lupa na makapagbigtas sa akin. Sabi niya sa akin, oh, tama yun. Sabi ko naman yung kasika na para naman kami matagagan ko sa kilala. Kunting si kasika mo, kunting marikis ba? Sabi ko, kasama ko nga yung tao dito, si Pastor Lito, kasama ko nga magsamba. Bawat dito, kaya ayun mga kapatid, sinare ko yan sa kasama ko, dahil yung kasama ko, yung mga kasama ko, malakas talagang gumanon, malakas din gumanon. Sabi ko niya, ito yung
nangyari sa akin kay PL. Yung nakita niya na wala yung mga kasama ko, kahit dito, doon pa sa road, yung kadalasan kong mga kasama, mga friend ko, mga pastor, saka mga youth leader, yun ang mga kasama ko dito rin. Yun pa rin, kaya malaking favor sa Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, kaya ikaw, kung iiwan mo yung mga bagay na hindi kalugod-lugod ng Panginoon, malaking favor ang ibigay ng Panginoon sa'yo. Kaya ayun, salamat sa Panginoon mga kapatid. Siniran ko sila, alam ko sila kasabot, pero salamat sa Ginoon, kasabot sila. Bisaya, English, Tagalog, alam sila kasabot ito. Basta, ang sa akin lang, nagpasidumog ko sa akong buhay ng Diyos. Kung ang tanong kadungganan, himaya ko pasidumog, sila lang sa akong buhay ng Diyos. Amen. Talagang pagkalooban ng Diyos mangyayari. Amen? Sino pa po? Pasalamat ayon si Sister Ana. Business lang po ako magpapasalamat. Gusto ko lang po i-share na nagtapos po yung taon ng pag-aaral ko na regular po ako at walang pagkaksa. Nung nakaraan po, naiiyak po ako sa mga magulang ko na baka bumagsak po ako sa major subject ko, paano na to. Tapos, pinray ko lang po, nasa araw, iniyak ko po lahat. Tapos, pasok po sa school, pinag-take po ulit kami ng exam. And then, pag-open po ng door, sabi, pasado ka na. Yung parang sinabi ko na walang imposible sa Panginoon na pag hihingi mo, ibibigay niya. Kaya naniniwala po ako, nag-graduate po ako na mas mabilis at hindi po madadagdagan sa pagtaon ng more. Basta naniniwala po ako sa Panginoon na may magandang plano siya sa buhay ko. Yun lang po. Amen. Talagang napakabuti ng Diyos. Talagang magtiwala na tayo sa Kanya, talagang ibibigay niya. Amen? Amen. Meron pa ba? Amen. Kung wala na, i-reserve na lang next week. At ipapasalamat na po natin ang mga pagtoo. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa katotoo, Panginoon, ng aming mga kapatid, O God, Lord. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang mga hangarin, O God. Kung ano man po, Panginoon, ang layunin mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon, alam po namin ito ay ipagkakaloob mo, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at gabayan mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang siyang maitaas sa bawat buhay, Panginoon namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. At ihanda na po natin ating mga sarili. Ihanda po natin ang ating mga Bible, ang ating mga ballpen, notes. At tayo po ay mag-take down notes sa anuman marinig natin. At tinatawagan ko na po ang lingkod ng Diyos na gagamitin sa umaga nito. Walang iba muli. Pastor Rod. Amen. Purihin ang Panginoon sa anong buhay. Pasensya na po kayo para overexpose na yun ako. Nung nasa Sunday school, ako kayo na nangaraan. Ngayon, nais ko kung tayong lahat ay tumayo. Isahin po natin ang ating teksto, Colossus 1:26. Ang hiwaga sa mahabang panahong nalihim sa maraming saling lahi, ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Verse 27. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. So ang hiwagang sumainyo si Kristo. At dahil dito ay magkakaroon kayo ng pag-asa makapiling ng Diyos sa kaluwalhatian. Hindi po tayo mo at manalangin. Talaga, hindi po kami nagpapasalamat. Hindi po lang hanggang nilaya at pagpapala. Privilegyo, kapakinabangan, hindi lang personal, physical, emotional. Lalong-lalo na, dahil mataas na uri ng taong buhay, spiritual, ang aming mga buhay na ito, inahanda mo,
doon sa kaluwalhatian. Nawa, Panginoon, makita po ng bawat isa na ang tunay na pagligtas mo ay hindi lang pansamantala, hindi ito ay wala nagat. At ito nga po, Panginoon, ang lihim na natatago ng maraming salit-saling lahi. Ngayon ay inihahayag mo na para kayo mga anak. Nabalik po namin patagal sa iyo. Bilang mataas at salamat sa puri. Amen. Lahat po ng anak ng Diyos ay sabi niya. Amen. Dalapakan po namin muli ang pagkawal ng malakas. Ayun. Alam mo nyo, nung nakita ko ito, tumaas yung atas ng pananampalataya ko. Dati nandun lang ako sa ministry. Tapos pinakita sa akin yung misyon. Nandito ngayon tayo, sa huling panahon, ang tawag ko, mystery. Kung hindi ko kayo papasok sa mystery, baka maiwan tayo. Dahil yun ang ultimate eh. Ipakita yung hiwaga. Ano yung hiwaga? Sumaatin si Kristo. Dahil dito, magkakaroon tayo ng pag-asa, makapiling Diyos sa kaluwalhatian. Kasi ang ino-offer lang sa ating maligtas doon. Hindi na makita yung kaluwalhatian. Ano ho yung mga layunin ng hiwaga tungkol ni Kristo? Halos 90% si Kristo kinikilala tagapagligtas lang. Napakatabaw. Ngayon po natin yung unang dahilan kung bakit kailangan mamunawaan, makapasok tayo, makasali tayo doon sa hiwaga. Pilipos, papasahin lang po mahaba ito eh. 2:12. Kaya nga mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa nung kasama pa ninyo ako. May takot at nanginginig na magpatuloy sa paggawa ng mabuti hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Kaya hindi ko pwedeng pumasok lang elementary high school. Kung di ka gumraduate, so meron pong lubos sa kaligtasan. Yung nga rin naghihintay sa atin sa kaluwalhatian. Sapagkat, ito yung mahalagang bagay, mahirap yan na pastora. Ito sabi na, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagnanasa. Mga pagnanasa, desire po yan. Pag sinabing desire, kasama na yung katawan mo. The mind, the will, the emotion. At kakayahan maisagawa ang kanyang kalooban. Pero ako, hindi ko minigilata yung nalalaman ko, kundi binigay lang sa akin itong kasi. Lalong-lalo niya kalooban. Sa lahat ng pag-aaral ko, matagal na walang kalooban, puro kaligtasan lang. Paglilingkod, pagbabanal, hindi na yung kalooban. Verse 14. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang tutol at pagkasalo upang kayo ay maging pulirang mga anak ng Diyos. Di ba ba siya di mo galit sa akin? Tinataas ko lang di mo galit sa Kristiano. Tinataas ko lang yung mas mabuti kalagayan. Upang maging pulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong ito at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang maningning sa kalangitan. Hindi yung madali yan. Kaya lang, ang Diyos ko ang gagawa. Sabi nga ako, dinitya ko sa inyo na mabuting sinimulan ng Diyos. Ipagpapatuloy niya hanggang sa wakas. Kaya hindi naman tayo nahihirapan rin yun. Siya rin ang gagawa. Kailangan lang, tama na yung pananaw natin. May tinulong sa akin, hindi tama eh, mahihirap. Pakabanal nga lang, napakahirap lang.
Be perfect as your Father in heaven is perfect. Pero pag anak, yung anak mo, maliit pa lang, mahal mo na eh. Hindi pa nga nakapagtrabaho, mahal mo pa rin eh. So, pero mo yung Diyos, tutulungan hanggang magkaroon ng kakayahan. Karong layunin, upang tayo po ay mapabilang sa mga totoong nananalig ng Panginoon. Pagdating mo diyan, iba't iba ang antas ng pananalig. Basahin po natin yung biblikal na pananalig ng Panginoon. Yeah. Philippians 3:26. Dahil sa inyo, pananalig kay Kristo Jesus. Ano nangyari? Kayong lahat ay anak ng Diyos. Ay sa atin po, hindi gano'n. Dahil sa inyo pananalig sa anak ng Diyos kay Kristo, ligtas tayo. Pero ang malinaw po, hindi ka ligtas lang. Sinainom yung ligtas eh. Kakasana ka pa, may laro ng mga tukso, kahirap pa. At hindi na problema, pag-pray mo gano'n, hindi na nangyari. Mag-aling lang. Pag alam mo, hindi pala natin pag hinihin mong gano'n kasi mo lang ka muna. Pero bibigay din. Ano diba? So, kailangan mapapilan tayo sa mga totoong nananalig. Ano ko yung pananalig? Ito mo ang naging pamanahing pinangaral ng Apostol Pablo matapos na siya'y muling makakita. Di ako ba, nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, nagulat siya. Tapos, dinala siya sa isang lugar, may taong lingkod ng Diyos, pinag-pray siya. Sabi ko ng Acts 9:18, pagdangay may nalaglag na tila mga kaniskis mula sa mga mata ni Saulo. Saulo pa siya nun eh. At nakakita na siya. Tumitig siya at agad nagpapautismo. Marami yung Kristiano kung hindi mahalagay bautismo. Ito, pagkatapos noong himala, nakakita siya. Ito na ako siya ngayon. Dati inuusip niya yung mga Kristiano. Yung mga sumunod kay Kristo. Sabi ko sa verse 20, pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Ano yung pinangaral niya tungkol sa Panginoon? Sabi niya, siya ang anak ng Diyos. Akala ko kay Pablo, puro kaligtasan pinapangaral. Noong nakilala ko niya ang Panginoon sa malang kaparaanan, hindi na ko niya kinilala tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. Karoon niyo nanggalit sa ng dalawang apostol. Si Peter, you are the Son of the living God. Sabi ko ng Panginoon, mapalat ka. Wala sa atin hindi mapalat eh. Marami ko naman, isa ka na. Ewan ko, mapalat yun. Ikatong, nayunin, ito mahanagaw ito, pagkain ito. Upang mapapilang sa pangkalahatan, global, universal. Ay, nanaway, pagbalik ng Panginoon, global na ulo, hindi na individual. Kaya naman, pasama tayo doon. Hindi natin, upang mapabilang sa pangkalahatan, pinatahanan ni Kristo bilang mga anak ng Diyos. Meron ko kasing nagano doon sa namin, sa akin. Sinatanong yung bautismo. Sa marami ko simbahan, yung bautismo para maligtas. Pangalawa, para maging membro. Si Kristo po, nagpa-bautismo. Hindi para maging membro ng grupo ni Juan. Si Juan pinakamahusay yung bautismo. Yung mga Pariseo,
Binautismuhan niya. Pati semua nagpabautismo sa akin. Ano niya? Juan, bautismuhan mo ako. Ayaw mo ni Juan. Sabi ng Panginoon, gawin natin ngayon ito para maganap ang kalukupan ng Diyos. Yung pala, merong spiritual implication yun. Pag yun ang ginawa mo, isasama ka na sa pangkalahatan. Sa ating kasi ng mga gata. You know, membership, yung bautismo, tinakot ka maliligtas at hindi ka nagpabautismo. O ito yung after 27, ito, verse 28. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayo lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ano po yung pakikipag-isa kay Kristo? Yung bautismo. Pero hindi para maligtas. Hindi para maganap yung kalooban ng Diyos. Yun ang dahilan bakit pumayag si Juan. Kasi lahat ng dinabautismo ni Juan, kailangan magsisi. Kaya Panginoon, sa namin natin. Kaya pag-isiyan eh. Gusto niya maging anak. Ini pinakikita ko ng Panginoon ang pinakamabuting kalagayan. Hindi ako yung religion na maraming mundo. Kaya yaman yung medyo na pinibigyan ng maraming offering. Hindi ko yun. Ang pinakamagandang kalagayan, ikaw ay maging anak. Pero natin pala sa anak Panginoon. Hallelujah. Mga apat. Ito, mahalaga rin po ito. No? Hindi ka lang matama sa universal. Kabungan. Kasi napakahirap po talaga yun. Dinaanan natin eh. Ginawang individual namin. Ang sarili, performance based. Sarili, pakita mo. Talagang ikaw ay totoo, Kristyano. Parang kita tuloy-tuloy. Kahit 3 buwan lang, parang hirap niya. Pang-apat, upang maging tapat ng Diyos. Dahil ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Ano yung pakikipag-isa kay Kristo? Bautismo para maging anak ng Diyos. Sabi yun ang 1 Corinthians 1:9. God is faithful sa abeses. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Jesu Cristo ating Panginoon. Nandun na sentro ngayon sa yung may Kristyano, anak ng Diyos. Ang Diyos ngayon ang naasahan natin dahil nakipag-isa ka kay Kristo. Ano ang gagawin ng Diyos? Verse 8, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayo walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayo naghihintay pagpagaling ng Panginoon. May 1 minute doon, walang kapintasan. Sino sa inyo walang kapintasan? Hindi nagagalit, hindi naiinis, hindi naiinit. Wala, perfecto. Gagawin mo ng Diyos yun. Sa lahat doon nakipag-isa kay Kristo. Amin po ba? Ito ay hindi ko ito pinag-aralan sa Bible School. Pag-isip ko, ito na. Wala akong malalim na research dito. Pag na ako, doon sa aking pensyon, matutulog na ako. Kasi nagalit ka yung research ko, sa aking pensyon. Pero pag-isip ko, ito na yung ibigay sa akin. Ito ang napakahalaga. Sa lalo ng mga Kristyano, ito dapat natin maintindihan. 1 Peter 1:5. Sapagkat kayo'y sumampalataya. Ano yung sumampalataya?
Tinanggap si Kristo. Hindi maligtas. Kasi turo sa atin maligtas. Tinanggap si Kristo para maging anak ng Diyos. Bibigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. So, pag tayo ay sumampalataya, sabi, pagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo iingat. Hindi talaga ako nagkiligtas. Hindi yung pit natin. Kung meron magawa, hindi rin yun. Ang nagliligtas, kapangyarihan ng Diyos. Hanggang kailan? Samantalang, hinihintay ninyo ang kaligtasan na kalaang ihagag sa katapusan ng mga panahon. Ngayon na po yung katapusan ng mga panahon. Ang lahat po ng totoong sumampalataya, gustong maging anak ng Diyos, iniingatan, iprasipahan. Mayroon na doktrina. Mayroon na magagandang gawa o panalangin ng kapangyarihan ng Diyos. Iniipon na mo yung mga totoo. Kahit hindi ka mapaeto, hindi ka marunong. Pero talaga hindi mo pinipili yung anak Yung anak na pangit. Anak ko ba Hindi pa nakakainin, yung lang maganda papakainin mo. No, hindi ganun. Basta anak, kahit matay ang pagtingin ng Diyos dyan. So, nandito sa magiging anak, hindi lang yung kaligtasan. Nandito yung pananatili ng kaligtasan. Ano mo yun? Mas mahirap. Sa atin, tinutanggapin mo lang Eh dito hindi. Pag sinilang ka, hindi mo na siya tinanggap, iingatan ka. Noong kapangyarihan mula ngayon, kailan mo tinanggap, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen mo ba? Ano gusto niyo? Religion o relasyon? Talagang buhay natin nasa religion Ewan ko lang kung sino magiging bishop sa atin. Maging pastor man lang. Ewan ko kung meron. Pero dito hindi kailangan bishop ka. Hindi kailangan pastor ka. Hindi kailangan gusto mo lang maging anak. Kapag-bautis mo ka ngayon. Kasi halimbawa ang binigay ng Panginoon bakit na magbabautis po lang sa kasalanan? Meron na niya gusto maligtas. Kaya tagapagligtas Gusto niya maganap yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Matthew 7:21. Hindi ang lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Yung lamang gumaganap ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Ano yung kalooban ng Ama? Hindi ka na maligtas dito. O kaya doon. Hindi na makasama na doon. Ito na po isa sa mga paraan sa huling panahon. Hiwaga po kasi yan Maraming tao nila-intindihan yan. Tinago talaga yan. Hanggang dumating sa huling panahon, makikita nyo, sino ba talaga yung mga anak ko dito? Kaya yung mga ito, nagsisimula na may kailangan. Yung mga magalita. O kaya meron ka rin na nakikita yung buwapo o kaya maganda rin. Para mapansin din ako. Ewan ko, meron din kasi role model sa mga simbahan Pero yan po ang life motive. Hindi ka lang maligtas, kundi manatili kang ligtas. Sapagkat iniipon ang lahat ng mga anak ng Diyos sa huling panahon, pag naipon na, babalik ko siya. Kaya pang-lima, panghuli, upang tayo ay makasama sa mga hinirang, pero yung mga hinirang, sabi ho, may darating na dakilang katigatian. No? Matindi pagsubok pag-iirap. Sabi doon, walang isang man na maliligtas. Granted to say in Matthew 24. Pero sabi ko na Diyos, ngunit dahil sa mga hinirang
Pag-iikliin ang araw na yon. Hindi ka aabot sa Great Tribulation. Kaya kukunin na. Isa mo yun sa kailangan ngayon, bukod sa maging anak, kailangan maging hinirang. Wala tayong gusto sa Panginoon. May mga ganyan na pipiliin na lang tayo sa mayroong buhay, yung mapit sa impyerno. Pero ang pinaka-matataas po na mabuting kalagayan dahil natin yung mga milyonaryo ng mundo, ang ito. Karoon lang po tayo pag nanais ng mas mabuti yung wala sa Panginoon. Ito yung sinasabi, unang Korinto 1:2, First Corinthians 1:2. Sa iglesia, nasa mini part. Alam tinawag natin Korinto. Alam yung Korinto. Sa iglesia, nasa mini part. Sa mga hinirang ng Diyos, hindi ko inaarang, hinirang ng Diyos upang maging Kanya. Ano yung sabihin maging Kanya? Pag-aari niya. Hindi ka naman hirang ito po sa langit. Ito yung pinamataas na huli natin. Sa iglesia, nasa Korinto, o kaya nasa mini part, sa mga hinirang ng Diyos, upang maging Kanya. Pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun ho, parata ka na yung pag-aari ng Diyos. Meron ba kayong mga pag-aari? Possession? Iba iniingatan niya. Tinatako yun para hindi masira. Hindi mo na hinahangan din eh. Mapaya na tayo ng Diyos. May maninira dito. Minsan nandun sa loob ng bahay mo. Minsan nandun sa loob ng buhay mo. Kapag mag-iingatan, hindi ka pag-aari. Tinanggap mo na yung apostasy. Itas na naman ako yun. Tinanggap mo na si Kristo. 1956 pa. 19.7. Ewan ko kung magmitiwala kayo ito gano'n. Pakinggan nyo ito. Sa iglesia nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos, upang maging Kanya. Kapano sila naging pag-aari ng Diyos? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. O, pag nangyayari ho yan, isasama tayo. Kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Ang Panginoon natin lahat. Collective ho ang salvation na darating. Eh, sa simbahan po, magaling, hindi collective. Kaya kanya lang. Ito kami, banos kami, ng Lunes, kami nakakainis. Ewan tayo, hiwa-hiwalik tayo. Pero kung maintindihan po natin yung pagiging hinirang, hindi ka naman spesyal. Kunti na lang ka lang. Tapos, pag-aalit ka ng Diyos. Tapos, isasama ka sa bayan ng Diyos. Isasama ka sa lahat ng inipilipong. Wala akong personalan. Di ba? Pero personalan. Totoo lang. Totoo yan kahit sa atin. Hindi pwede personalan yung faith natin. Kaya, spiritual. Pangkalahan. Nagsisimula ko yan, pinakita mo yan ng Panginoon. Kung siya ay nagpag-bautismo. Bakit siya nagpag-bautismo? Hindi para maligtas. Hindi para maging membro. Hindi. Maging bahagi ng anak ng Diyos. Mga bautismuhan ako siya, pang-ahon. Mga sa langit. Mga bapo yung kalamatin. Dito sa anyo ng kalapati, merong declaration. Bakit ko daw na-binigay yun? Pero, gano'n yun. Ito, ang pinaka-sisinta kong anak. Nalubos ko, hinaalugdan. Di ba pag may baby, masaya tayo? Hinalugdan yung anak eh. Ay sa Kristiyan, pag gano'n na, wala. Kailangan mag-Bible school ka,
Kailangan umayo ka. Kailangan gawin mo. Akala mo gano'n. Sabi nga, pagpasok mo ngayon, sa kumpanya, tatrabaho ka, di ba? Ngayon, pag hindi ka na ulit, ang dami mo, tatrabaho ka, ang gawin mo. Sa kanya, Diyos, hindi ko gawin yun. Sabi bukas, manager na ako. Magiging manager ka na. Wala kasi mabuti, malinaw na instruction. Sa bigtas ka na, bahala ka na. At ito malinaw yung instruction. Hindi puro ligtas. Ang kailangan mo, iligtas na tayo lahat. Kailan makasama tayo, gusto pang kalahatan, nakipag-isa kay Kristo. Kaya kung hindi po tayo gano'n, sensitive tayo, hindi ganyan ang aming faith eh. Hindi ganyan ang aming worship eh. Hindi ganyan ang aming araw eh. Hiwa-hiwalay pa rin tayo. Ayan yung hiwaga. Ano yung hiwaga? Gusto na ng Diyos, kunin tayo. Palala ng palala. Marang na ang dahil yung baha. Dahil kung ano-ano, may sugulog pa. Sabi ko, mamigil, mamalat pa eh, kasi hindi mo nagbasa yun. Yung lugar namin, kahit yung kulto, walang kulto. Pero hindi mo yung dahilan, bakit mapalat ako? Napalat kami, naintindihan namin yung hiwaga. Ano po yung hiwaga? Ito na yung tatapos. Upang tayo ay mapasama doon sa hinirang upang makasama ng Diyos sa kaluwal at iman. Saan po natin ating mga kamay? Salamat po Panginoon na hindi kami mag-aaksaya ng aming napakalagang buhay, pananampalataya sa pagkano nais mo. Hindi kami manatili sa religion. Hindi manatili yung aming relasyon. Tinanggap na namin, kinilalakan namin, Panginoon, nagapagligtas. Ngunit hindi ka lang Panginoon tagapagligtas. Sinabi mo, I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father. Salamat po Panginoon, ikaw ang magdadala sa amin, sa Ama. Sapagkat minamahal kami ng Ama. Ang kanyang kalooban, walang isa man na mapahama. Hindi ang lahat. Magsisi ng salaman, makaalam ng katotohanan, tumanggap sa Panginoon para magkaroon ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ang sigurado siya na gagaling sa iyong kaluwa. Salamat po Ama, mga kalagalan mo namin mga itong katuruan ang mas malapit, mas malinaw ang iyong pagbabalito. Nakay po namin sa iyo, pinangatas at salamat ka po. Lahat po ng anak ng Diyos, sabi na, Amen. Nawa po ay mayroon po tayong natutunan at pinagpala tayong salita ng Diyos sa umaga ito. Amen. At sa umaga ito ay panahon na rin po upang pagpalain natin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Magbigay po tayo ng maluwag sa loob at hindi nakikibigan lamang. Amen. Magbigay po tayo na yung may masayang puso. Purihin ang Panginoon na ang maawit ng ministry. Pwede na po tayo magbigay. Sinasaktan
Amen. Manatili po tayo nakaupo dahil meron po tayo Holy Communion ngayon. At tinatawagan ko si Pastor Ruben upang tayo pangalanan. Amen. Lagi ba natin naalala ang Panginoon Diyos? Lagi ba natin naalala ang Panginoon Kristo? Amen. Kaya dapat natin sa mga magitan man lang ng kanyang utos na gawin ko ito. Sabi niya, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Kaya sa mga oras na ito ay dahil natin na-celebrate ang isang napakahalagang bagay. Ang atin kung tinatawag na Holy Communion. Kaya sa pamamagitan po ng ating gawain ay makukumpleto po ang ating pong lubos-lubos po ang ating pag-lulog sa Diyos sapagkat gustong-gusto ng Panginoon at pinanulugan niya ang lagi natin siya naaalala. Ngunit sabi ng Biblia, kailangan maglinis muna tayo ng ating sarili bago tayo ay tumanggap ng katawan ng Panginoon Kristo at ng dugo niya. Kailangan po muna na manalangin tayong lahat. Tayo muna tanyumo po. At habang nakayumo tayo po ay manalangin, pagkulay-kulayan natin. At hingin natin sa Diyos ang kailangan natin at kanyang pagkakaloob sapagkat ang Diyos ay hindi bingi. Alam niya kung ano nasa kalooban natin. Habang ipinapanalangin ko po kayo po ay mag-self-confess sa Diyos. Amen. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat-lahat ng mga biyaya at mga pagpapalang ipinagkakalog niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa panibagong buhay sa araw na ito. Pinagkaluban mo na naman kami ng panibagong pag-asa. Salamat po sa dakila at walang sukat na pagmamahal sa amin. Dahil sa inyong patnubay, nagkaroon kami ng gabong langit na kagalakan. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ituwin po ninyo ang aming mga pagkakamali upang marinig po ninyo itong aming mga dalangin at pagpapasal. Narito po ang inyong mga anak at patuloy na sumusunod sa inyong kalokohan. Nagkatipon po kami upang malalahanin ang Panginoon Kristo sa pag-alay ng kanyang buhay upang ihandog sa sangkatauhan. Ang aming Diyos, hinihiling po namin yung mga bendisyon sa aming tatanggapin tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon Kristo at inumin sa sawo, tanda ng katubusan at bagong tipan. Paspasan po ninyo ito at kaming mga anak sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po natin sa ngayon. Tayo lahat ay sumali sa pag-awit. At habang umawit tayo, ay maaari nang ibabahagi ang tinapay at sarap. Thank you.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sapagkat ito ang aral natin ng pagpumula sa Panginoon. At ibabahagi ko naman sa inyo. Noong gabi sa ipagkanulo, ang Panginoong Jesucristo ay lumampot ng tinapay. Itinasal sa laway. Nagpasalamat sa Amang Diyos, pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan ay inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, lumampot siya ng saro at sinabi ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tulihin namin ito ay gawin nyo sa pag-alaala sa akin. God be with us always, forever and ever. Amen. Hallelujah. Bago po natin tayong magwakas ay ipag-pray po natin yung mga pagkain. Yung lahat ng may sakit. Amen. Tinatawagan ko si Pastor Ben upang ipag-pray yung may mga sakit. Amen. Amen. Tayong lahat ay yumuko. Ako na yung Panginoon na to-share ng isang lingkod ng Diyos na ipanalangin ang kapatiran sapagkat yan po ang isang napakahalagang bagay. At tunay nga po na proven and tested na ito. Ang sabi ko nga doon sa magkakasama ko, na humihingi ng hihiling ng dalangin, sabi ko, deep in your heart, humingi kayo dahil nababasa ang puso ng tao ng Diyos at ang nasa isip niya. Ano bang hilingin po ninyo sa Kanya? Kasama na po tayong lahat.
Ano bang hilingin natin, ibibigay sa Kanya, sapagkat alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Pinapatayo po ang mga sakit, sana po pumunta dito sa unahan. Ano mo po ang inyong nararamdaman sa inyong katawan? Physical man o spiritual, pumunta po kayo dito. Nag-aantay po ang Diyos, hindi po ako yan. Yung gusto ang nag-aantay sa atin. Sinabi ng Panginoon na 2 or 3 that gathers in my name, He is in the midst of us. Nasa kalagitnaan natin. Huwag tayong ma-misinterpret na dahil magkakaharap tayo dito sa sambahan. Pinapaliwanag ko lang po ang tunay na diwa ng tunay na pagsamba sa Diyos. Nasa kalagitnaan natin siya. Ano mo ba hilingin nyo? Hilingin na nyo sa mga oras na ito. Kung gusto nyo iiyak ang yung problema, iiyak nyo sa Kanya, hindi sa kapwa-tao. Nakikita tayo ng Panginoon sa oras na ito. At malaking bahagi po ang church. Malaking bahagi po sapagkat ang puwersa ay malakas kapag sila po ay nanalangin din para sa atin lahat. Amen and amen. Ang madaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay taos-pusong nagpapakumbaba. Nagsusumamo na sana po ipakinggan po ninyo itong mga dahilan at dalangin na kaming mga puso't isip upang kami po ay makapaglingkod ng ilustubusan sa iyo. Nais po namin Panginoon ang iyong himala sa mga oras na ito sapagkat alam po namin na walang imposible sa iyo. Kayo lang mga po Panginoon ang magkapabigay sa amin ng inspirasyon, magpapabalik ang lahat ng buhay ng sakit at karamdaman, maging ito man ay physical, maging ito man ay spiritual, sa mga oras na ito Panginoon. Kung maging ka ng iyong kapangyarihan ng Banal Espiritu sa pangalan ng Panginoon Kristo ay pinapaalis mo na po at inaalik mo at nilinis ang lahat ng mga sakit karamdaman, mga problema sa buhay. Ano po Panginoon na magiging problema ng bawat isa ng narito? 10 ng kanilang pamilya ay palutin po ninyo ng banal na dugo ng Panginoon Kristo upang malayo sa mangulit na sakit at karamdaman. Ama, sa iyong mga kamay ipinabawayan namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Awitin natin lahat. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tinanggap na natin ang bigay at pagpapala ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, ay lubos-lubusin natin ang pasasalamat. Tayo po natin tumayo. Awitin natin, let's glorify the Lord God. Yes, hallelujah. Amen. God,
Hallelujah. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Sa katagumpayan na naman iyong gawain, kayo po ang aming pinaparangalan. Kayo po ang sentro ng aming pong gawain ito. Sa pamamagitan po ng iyong kapangyarihan, kami po inaligtas. Kami po gumaling. Kami po nagkaroon ng kasiyahang buhat sa iyong trono. Salamat, salamat, salamat. Tunay nga Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ay nagagawa mo ang lahat ng aming pong kailangan. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming mga kahilingan. Ganon din, Panginoon. Idinadalangin ko ang lahat ng narito sa buong ng kanilang pamilya na panutin po ninyo ng banal na dugo ng Kristo upang manatiling ligtas, upang sila mabuhay malayo sa mga uri na sakuna at anumang pong sakit at karamdaman ay yun na pong sinagaling, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pagsamat ng pag-iwa-hiwalay. Pag-iwalay ng pangkotik sa ng lino, Amen, at sa inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po. Pagpasan po ninyo kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.